Update sa Luzon at Visayas Grid ating alamin kasama si Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Asik Marasigan, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay. Asek, una po sa lahat, ano na po ang update sa 19 na power grid sa Luzon na nag-shutdown at inilagay sa red alert status kahapon? Bakit po nagkasunod-sunod ang mga ito at ano po ang mga hakbang natin tungkol dito? Pag sinabi ho bang red alert, anong ibig sabihin nito? Pag sinabihin, nubitis po yung ating reserve kung kailan po kailangan po natin na bali po, kulang na po tayo ng reserve at nangangali po na magkaroon tayo ng rotational brownout. Okay. Alright. Asik Mario, magandang tanghali po. We understand ilan po sa mga planta na ang undergoing maintenance at ilan din ay mababa talaga ang production. Ang tanong po natin mga kababayan, paano daw po ba natin maiiwasan na magsabay-sabay ito o magsunod-sunod para maiwasan nga po yung red alert status? Meron po tayong tinatawag na Grid Operating and Maintenance Program kung saan po ito po ay naaprubahan ng Department of Energy ang mga schedules ng mga preventive maintenance activities ng lahat ng power generation facilities, pati na rin po yung transmission facilities natin. Ano po? Ito pong nangyari kahapon, hindi po ibig sabihin ito sabay-sabay po o sunod-sunod na pagkakawala ng serbisyo ng kuryente ang ating mga planta. Sa katunayan po, ang iba pong mga planta na naka-maintenance outage po ay nag-umpisa po yan noong nakaraang taon, na-extend lang po, at meron din po tayo noong Marso at itong kasalukuyang buwan. Ang nagpalala lang po ng sitwasyon natin ay ito pong biglaang pagkakaroon ng outage or emergency shutdown ng Pagbilao Power Plants kung saan po 2 unit nila ang nawala sa serbisyo dahil po sa pagkakaroon ng tinatawag nating boiler tube leak. Kinailangan po na mawala muna sila at upang i-repair yung kanilang naging problema internally. Yun po yung sitwasyon. So, ito pong ating Grid Operating Maintenance Program ay nagbabawal po ng maintenance activities during the summer season except for hydropower facilities dahil na rin po sa kulang o mababa po ang ating level ng tubig. Okay. May tanong po dito mula sa ating kasamahan sa media na si Ivan Mayrina ng GMA News. Pakipaliwanag nga po kung bakit nagkakaroon ng unscheduled outages. Factor ba ang kalumaan ng mga planta o equipment nito? Isn't this preventable by religiously sticking to periodic upgrades or preventive maintenance schedules, sir? Tama po kayo na pwede pong sabihin natin, ma-prevent yung sitwasyon na yon. Dapat nga lang po maging handa yung ating pong operator ng planta. Pero kahit po gaano kakompleto ang maintenance activities natin prior doon po sa summer season natin, hindi po natin maiiwasan na magkaroon ng natural wear and tear yung ating mga planta. Kagaya po ng isang sasakyan, kahit po regular ang ating maintenance activities, hindi po natin masasabi kung kailan tayo magkakaroon ng isang insidente na pwedeng magpahinto ng ating sasakyan. Nandiyan na po yung mga minor, kagaya ng naputulan po tayo ng fan belt, na-flat po yung ating gulong, na kailangan pong huminto para ma-repair. So, ganun din po ang pwedeng mangyari sa ating mga planta ng kuryente. Kahit po anong maintenance program ang gawin natin, yung pong natural wear and tear ng mga parte ng power plant ang pwede pong bumigay. Alright. Asik, grabe po ang init ngayon. Alam naman natin yung mga heat indices natin lumalampas ng 42, 43. So ang tanong natin mga kababayan, kapag ganyan po bang mga sitwasyon na mga unscheduled na mga interruptions at yung mga hindi sumusunod sa maintenance schedule ng mga planta, may mga napaparusahan daw po ba yan? Po ba dyan? Kasi general public po ang naapektuhan. Meron po tayo mga rules and regulation na pwede pong isakatuparan natin. Actually po, meron pong nakatakdang tamang pagmementena, yung tagal ng pagmementena ng isang planta, maging ito po ay planned or unplanned. At kung hindi po nila masunod to, ini-implement po ng Energy Regulatory Commission yung kanilang function para po mabigyan ng mga penalty sa mga plantang ito.
Okay, may sunod po na tanong si Ivan Mayrina. Kamakailan lang ay naging operational ng interconnection ng Luzon, Visayas at Mindanao grid. At pinangunahan pa ng Pangulo ang ceremonial switching nito. Where is the interconnection in all of this? Hindi pa ba ito nakatulong para makapagpadaloy ng kuryente mula sa mga grid na may reserba papunta sa grid kung saan may kakulangan? Malaking tulong po ng ating proyekto, yung Mindanao Visayas Interconnection Project. Dahil kaya po nito mag-deliver up to 450 megawatts from Mindanao to Visayas at kung kinakailangan, paratingin din po ito sa Luzon. Pero ang sitwasyon po natin, both for Visayas and Mindanao, na nangyari kahapon, ay nakonsumo pong lahat sa Visayas yung ating transfer capacity na galing Mindanao. Alright, ASEC, sa latest natin, kailan daw po inaasang maibabalik ang full operation ng ating mga planta dito sa Luzon at sa Visayas po? Yung pong planta na nagkaroon ng outage kahapon, sa tansya po natin ay magkakaroon na po, babalik na po sila sa serbisyo sa April 20. At meron pa po tayong isang planta na inaasa ng katapusan ng buwan. Sir, may pahabol lang akong tanong, practical na tanong. May kinalaman ba itong sobrang init na panahon sa pagpalya ng ilan sa mga power grid po na yan? Pakiulit lang po ng katanungan. May kinalaman po kaya itong sobrang init ng panahon sa pagpalya po nitong mga power grid? Pwede pong mangyari yon, pero hindi po natin masasabi kagad yan unless magkaroon po tayo ng kompletong investigation. Okay. So, hindi pa natin talaga masabi kung ano yung totoong dahilan ng mga pagpalya ng siyam na power grid po sa Luzon? Hindi naman po sa ganon. Katunayan po, yung planta po na nag-out kagabi, kahapon, alam na po natin ang dahilan. Internal po ito sa kanila. Okay. Sige, paalala at mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan tungkol po sa pagtitipid ng kuryente. Maraming salamat po sa pagkakataon. Kami po ay nananawagan sa ating mga consumer na kung pwede po makiisa sa ating po tinatawag na energy conservation dahil ito rin po ay makakatulong para ma-preserve po natin ang integrity ng ating electric power industry system. Kung saan po, kung hindi po masyadong malaki ang ating demand, hindi po tayo magkakaroon ng rotational brownout or yung malawakang outage o blackout. Sana po tayong lahat ay makiisa bilang consumer. Salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Atin pong nakapanayam si Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Salamat po.